Dito po. Dito. Dito po. Sagani. Dito po. Sandoval. Dito po. Placido. Dito po. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating aralin tungkol sa salamin. Ito ay halimbawa ng salamin. Ito ay mauuri sa salaming bubog sapagkat ito ay mayroong pinggang puti. Meron pa isang uri ng salamin. Ito ang salaming metal. Kamusta ang tuking? Tuking! Ang salamin na Siguro ay hindi mo alam ang leksyon. ang salamin ay anumang bagay na ginawa. Makinis na ibabaw na ginawa upang makita ang anumang nangyarap dito. Lahat ito sa dalawa. Ang salamin na nangyari sa metal at salamin bubog. Magaling. Tingnan natin. Ang salamin ay maaaring may talubog. Kung bibigyan kita ng kapirasong kahoy na kamarong na pinakinis at binarnisang mabuti, nasa gayon ay nasisinagan ng larawan ng anumang bagay na iharap dito. Sa anong grupo ng salamin ang isasama? Ang una ay yari sa tanso o anumang uri ng metal. Ang pangalawa ay gani sa bubog. Tut. Malayo ang sagot mo sa aking tanong. Ang gamot mo sa labig ay hibuhin sa kanyang kahoy. Ikaw, na namamarunong-runungan, tingnan naman natin kung ano ang masasabi mo tungkol sa salamin. Tinawo ba sa salamin lahat ng pangmukha? Kung gayon, ang salamin sa iyo ay ang ibabaw. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Kung ang salamin ay ang ibabaw, hindi mahalaga kung ano ang nasa ilalim nito. Dahil namang nasa ilalim nito ay hindi makakapekto sa ibabaw. Kaya, masasabi natin na ang pang-ibabaw lang ang salamin. Sumasangayon ka ba? Sumasangayon ka ba o hindi? Sumasangayon po ako. Sumasangayon ka. Magaling kung gano'n. Pwede kong tanggalin yung tingnan puti ng salaming bubog, palitan ko ng kapirasong puto, at salamin pa rin ang kalalabasan. Diba? Puto! Puto! Magkakaroon ka pa rin tayo ng salamin. Ikaw yung manito ano. Tingnan naman natin kung may paliliwanag mo ang bagay na ito. Tumayo ko. Umupo ka. Hindi ako sumasangayon. Ano ka mo? Hindi ko po tinatanggap. Kung ganoon, naniniwala ka na ano man ang nasa ilalim ay nakakapekto sa ibabaw, hindi rin ako sumasangayon roon. Ay! Ilang niya ka! Ikaw, Ginoong Molto, hindi kita tinatanong, ngunit gusto mong sagipin ang iba. Tumayo ka at ikaw ang sumagot sa aking mga katanungan. Ang sabi ng aklat, ang salamin ay maaaring gawa sa tanso, ano pa bang metal? Tama o mali? Kung ganyan po, sinasabi sa aklat. Huwag mong ipalagay na mas may alam ka pa sa aklat. Metal din ba ang merkuryo? Tila metal din po, Padre. Ganyan ang sabi ng aklat. Ang pagbabahagi ng metal sa salamin ay hindi maliwanag. Paano mo ito may paliliwanag sa akin? Ang ibig sabihin niya ay Ang ibig sabihin niyan ay hindi ka marunong ng leksyon. Ano ang pangalan mo? Placido po. Placido Penitente. 15 kusang hindi pumasok sa paralan. Isa pa, magkapagliliwanag ka na. Ngunit 4 na araw pa lang atong liban. Na tuwing niliban ka ng isang araw ay 3 ang katumbas.
Ilan ba ang 35? 25 po. 3 beses pa lamang kitang nakupuli. Ilan ba ang 5 makalima? 15 po. 25. Sapat, lalabag ka na. At lalagyan pa kita ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon na yun. Alisin niyo na po lahat ng marka sa araw na ito. Aba, at bakit? Hindi ko po paliwanag kung bakit ang wala rito makapag-uulat ng leksyon. Bakit? Hindi ba pwedeng liban sa klase pero alam ang leksyon? Sige, ilagay mo na lahat ng gusto mong marka. Hindi na ako makatiis. Yan mga mag-aaral ay isang halimbawa ng magaling na Enjo. Hindi na nakakapag-isip na ako ay ang kanyang maestro at siya ay isa lang mag-aaral. Dahil sa Akademiya ng Wikang Kastila ninyo, naging mas magaling na kayo kaysa sa aming mga Kastila. Sige, yan lang para sa araw na ito. Hindi na kayong makaalis. Ayos na po kami. Maraming salamat. Paala kayo.